Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Alam nyo, kahit na maliit ang poultry farm na ipuput up mo dahil maliit lang ang space mo, pwede mong remedyohan na magkaroon ka pa ng additional income bukod dyan sa chicken meat production mo at saka dun sa egg production mo. Kasi pwede kang magtanim sa gilid-gilid ng bakod dyan sa poultry farm mo. Kagaya ng malunggay, ampalaya, papaya, luya. Alam nyo, yung apat na yan, related dyan sa karne ng manok. Kasi ang mga yan ay pwedeng ihalo pag magluluto ka ng tinola. Dahil ang luya, kailangan mo pag nagtinola ka. Tapos yung ampalaya, yung papaya, at saka yung malunggay, pwede rin, no? At magtanim ka na rin ng tanglad. Alam mo, yung tanglad, pag naglagay ka dyan sa tinola, napakasarap. Mabango at saka nagdadagdag ng lasa. So, bukod sa aroma, dun sa taste, no? Nakakadagdag yung tanglad. At pwede ka na rin magtanim ng oregano. Pero yung oregano, siyempre para sa inumin ng mga manok mo yun. Pero yung mga sinabi kong gulay, pwede mong dagdag income. Lalo na pag may bibili sa'yo na wala siyang kahit na anong tanim. Di ba? Wala siyang tanim na malunggay, yung ampalaya, wala rin siyang tanim na papaya, wala rin siyang tanim na luya, wala rin siyang tanim na tanglad. Wala rin siyang tanim na siling labuyo kasi pwede kang magtanim ng siling labuyo dyan sa gilid, no? Dahil pwedeng kuhanan ng talbos yun kung marami. At saka pwede rin yung bunga. Pwede kasi maraming gustong mag-ulam ng may maanghang, no? Lalo na pagka yung tinola, sa aming mga Ilocano, lalo na sa pamilya namin, ang gagaling namin kumain ng siling labuyo pagka may sabaw yung ulam, no? So, yung mga yun, pwede mong itanim. Alam niyo yung tinamnan ko ng luya, sako lang. At yun, akala ko wala na noon kasi bumagyan ng Nika, di ba? So, nasingira lahat yung tanim kong luya. Hinarvest ko yung laman niya, akala ko wala nang natira. Tapos after few months, may mga tumubo, nagsibulan na ulit sila ngayon. Kaya, hinahayaan ko na lang, malaki na sila. Tapos yung malunggay naman, yung Chinese, kasi meron Chinese malunggay dyan sa gilid namin, no? Nag-transfer ako dito, tumubo na, pinaparami ko na lang. At meron akong tinulos na malunggay. Iyon, pwedeng pakinabangan ng pamilya, kasi pag mag-uulam kayo ng tinola, libre na. Di na kayo bibili, di ba? So nakatipid na kayo, magkakaroon ka pa ng additional income sa pamamagitan ng mga yan. Dahil kung may bibili ng manok, na wala siya kahit anong tanim, pwede mong i-offer sa kanya na sayo na lang siya bibili ng malunggay o ampalaya o papaya sa mas murang halaga kaysa dun sa market. Para pag bibili ulit siya ng manok sayo na rin bibili ulit ng gulay na panghalo niya dun sa manok. Di ba? Tapos pwede ka rin naman magpalibre paminsan-minsan, maganda ang mood mo. So, libre mo na lang yan sa'yo. So, babalik pa rin sa'yo yung tao. So, nagkaroon ka na ng additional income sa pamamagitan ng mga yan at paminsan-minsan makakapagpasaya ka ng tao. Makakapagpasaya ka ng kapwa-tao mo. Alam nyo, hindi masamang magbigay, no? Mas maganda pa nga pag magbibigay ka. Basta meron ka. Pag wala ka naman talaga, di pas muna, di ba? Pag dumating ang panahon na kaya mo nang magbigay ka. So, masaya ang magpasaya ng ibang tao. So, yun ang gagawin mo. Magtanim ka ng maraming puno diyan sa gilid ng poultry farm mo. Puno ng malunggay, magtanim ka ng ampalaya diyan sa gilid. Kasi lalagyan mo lang ng balag, no? Sa Ilocano sa amin, balag ang tawag doon. Di ko alam kung ang tawag sa Tagalog. Tapos yung papaya din, no? Pwede yung ipalibre kung paminsan-minsan. Pwede mo naman ibenta mo, siyempre para kumita ka naman. Kasi hindi naman pwedeng libre lahat. Magbebenta ka, may palibre paminsan-minsan, para sumaya sila at bumalik sa'yo. Marketing strategy na naman yon, di ba? So nagkaroon ka ng additional income, nakapagpasaya ka ng tao, magkakaroon ka pa ng libreng panghalo mo dyan sa ulam mo kung gusto mo mag-ulam ng karne. So kahit na native chicken ang alaga mo or broiler for meat production, pwede kang kumuha doon sa mga tinanim mong malunggay o kaya ampalaya, papaya, tapos siling labuyo, tanglad. Daming libre, no? Pag masipag ka lang. At saka kung yung utak mo umaandar palagi kung ano ang pwede mong gawin para makatipid ka, makalibre ka,
makapagbenta ka pa ng additional income. So pag hindi tumitigil ang utak mo sa pag-iisip kung ano yung pwede mong idagdag dyan sa poultry farm mo, kikita ka. Kikita ka sa manok, itlog, at kikita ka pa dun sa itinanim mo. At makakapagpasaya ka pa ng tao. Tapos yung oregano mo, syempre, pag marami kang tanim, ako nagpaparami ako ng oregano talaga. Tipid yan. Wala kang gagastusin sa synthetic medicines. At saka kahit yung bayabas, oregano, yung malunggay, pwede rin na gamitin mo dyan sa inumin ng manok mo. Sa akin kasi, di ba? Oregano, malunggay, bayabas. Yun ang ginagamit ko sa inumin ng mga manok ko. So nakatipid ka na, nakapag-additional income ka pa dyan sa mga tanim mo na yan, makapagpasaya ka pa ng tao, may libre ka pa. Di ba? Sana nagustuhan ninyo ang video ito at nagkaroon kayo ng idea. Huwag nyong hayaan na yung space ninyo na pinaglagyan nyo ng manok ay manok lang ang laman. Kasi yung gilid ng bakod, pwede mong tulusan ng malunggay, ng papaya. Pwede ka maglagay dyan ng luya, tanglad. Ganyan sa akin. Yung mga gilid ng bakod, may mga tanim-tanim dyan. Yung mga ipinakita kong gulay, yung mga tanim ko. So sana nag-enjoy kayo sa panonood sa video ito at nagkaroon kayo ng idea. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa inyong lahat. Mula dun sa subscriber, mga likers, mga sharer, mga nagko-comment, no? Thank you, yung mga hindi nag-skip ng ads. Thank you sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.